Naratay ng matagal sa isang malubhang karamdaman ang may-ari ng silyang yan. Pahayag ni Bea, isang nurse sa ospital na pinagkuhanan nila ng lumang silyang iyon. Silyang parang laging may pasahero. Pasaherong mukhang hindi sa langit dinadala ng silyang yun, kundi sa impyerno. Naalala ko yung isinugod na nasaksak. Pinaupo muna sa wheelchair para dalhin sa emergency room, pero hindi na umabot pa doon dahil na cardiac arrest. Kitang-kita kong parang may madilim na aninong humahatak sa kaluluwa ng mga taong sumasakay sa wheelchair na iyan, sabi ni Spencer, isang hospital attendant na sabi nila ay bukas daw ang third eye. Hindi rin hatid ng iba pang tao doon kung saan ang galing ang upuan na yun. Maaari ang una o ilang nagmay-ari nito noon ay namatay na rin. Sa itsura ng nasabing silyang digulong ay masasabing may katandaan na ito. Ang bigat ng wheelchair na ito pare, di katulad ng mga ginagamit namin ngayon na lightweight. Ayon kay Jerome, isang paralitikong atleta, naka-wheelchair siya at nagtatrabaho bilang tagagawa ng mga silyang digulong sa tahanang walang hagdanan. Madilim kagabi sa ospital. Generator lang ang pinagana sa ilang mahalagang bahagi ng nasabing pagamutan. Sabi ng night shift na nurses at mga attendant. Nang gabi iyon ay tila nagpapaikot-ikot ang nasabing wheelchair sa morgue. Wala man silang nakikitang tao, liban sa tila aninong bumabalot sa nasabing sasakyan. Kabado ng ibang intern, kaya yung iba ay nagdadahilan na lamang at di na tinatapos ang kanilang duty. Layas na. Sa pakiramdam nila ay ito ang ipinahihiwati ng nasabing sasakyan. Minsan daw ay naglalakad ang ilang bantay sa intensive care unit upang kumuha ng tubig sa fountain malapit sa pinaghihimpilan ng nasabing sasakyan malapit sa morgue. Bigla ay nakita nilang lumutang nasabing wheelchair sa gitna ng mga patay habang ang mga nakatakip na kumot na puti ay kitang-kita nilang umangat. Tinanggal sa pagamutang iyon ang mga taong nakakita sa pangyayaring ito. Sinisiraan daw nila ang reputasyon ng pagamutan na isa ring paaralan ng medisina. Walang nakakaalam kung ano ang tunay na agenda ng mga trabahador na iyon, pero isa lamang ang tiyak. Hindi sila nagsisinungaling sa pagkakataong iyon. Bakit? Noon bang unang sinabi nila ang mga bagay na yan ay nanloloko lang sila? Tanong ni Dr. Charles sa akin nang magkausap kami tungkol sa nasabing mga pangitaing umano ay nakikita sa pagamutang pinamamahalaan niya. Unang kumalat ang balitang iyon nang makita ng ilang mag-aaral na nagtago sa likod ng gusali malapit sa pagamutan ng isang nakakakilabot na pangyayari. Sa laysay nila ay may nakita silang usok na nag-anyong tila tao o halos anino na nakaupo sa nasabing silyang digulong. Iba-iba ang interpretasyon tungkol sa nasabing pagpaparamdam. Noong dekada 70 ay may isang exorcist na binalak i-cast out ang demonyo sa nasabing upuan. Ngunit sa halip na umalis ang kung anumang nilalang na nasa upuang iyon, ay ang tao nagpapaalis pa dito ang naposes ng masamang espiritu. Ayon kay Aling Inday, 30 taon ng tindera sa karinderya na halos katabi lamang ng pagamutan. Hindi lang niya maaalala ang sinabi ng pari na inalihan ng espiritu. Ngunit ayon dito ay isa rin itong doktor. Doktor ang multo na nagmamay-ari ng wheelchair o isa sa mga nagmay-ari nito. Ilang pagkakataon na itong ipinamigay sa mga medical mission, ngunit kakatuwang muli itong nagbabalik sa pagamutan na may dalang patay, may dalang sugatan o malubhang sugatan na halos patay na. Buo pa sa alaala ni Captain Geraldo na dinala nila sa Mindanao ang nasabing wheelchair upang makatulong sa mga sundalong nasusugatan. Minsan ay naiiwan sa parang ang nasabing wheelchair at inupuan ng isang sundalo habang nililinis nito ang kanyang rifle. Walang ano-ano ay sumalakay ang mga taong labas at pinaulanan ng bala ang batalyon kasama ang mga nasa medical mission. At kakatuwang hindi man lang nasugatan ang lahat ng sundalo maliban sa sundalong upo sa nasabing wheelchair upang maglinis ng kanyang rifle. Natadtad ng bala ang katawan ng nasabing sundalo. Ayon sa ilang nakasaksi, hindi raw nakalis ang sundalo sa kanyang pagkakaupo sa wheelchair at tila may kung sinong nakahawak sa mga balikat na ito na hindi nakikita. Iniwan na nila ang upuang digulong dahil nasabugan ito ng bomba. Ngunit pagbalik ng Maynila ay nanindig ang kanilang mga balahibo nang makitang naroon na ito sa pagamutan at na hindi man lang nagalusan kahit bahagya. May kwento rin si Ninang Jane tungkol kay Dr. Cruz. Dati itong administrator na nasa gabing pagamutan. Ang nasabing doktor
ay isang mountaineer na physically fit at mahilig sa outdoor activities. Wala itong anumang sakit, ngunit noong sumama sa isang medical mission sa Sagada, ay nahulog sa bangin ang sinasakyang kotse. Maliban sa ilang buto na na-dislocate, ay himalang nabuhay ang doktor. Rehabilitation na lang ang dahilan kung kaya kailangan niyang gumamit ng wheelchair. Ngunit laking gulat ng kanyang mga kaanak nang bigla itong mamatay habang lula ng nasabing sasakyan. Iniwan lang sandali si Doc ng asawa niya sa kanyang tanggapan na nakaupo sa wheelchair. Ngunit pagkaraan lang ng ilang sandali, ay nabalikan ito ng kanyang asawa na wala ng buhay. Dahil daw sa trauma noon, panandali ang hinikayat ni Ninang Jen ng kanyang mga magulang na ilipat siya sa paaralan. Nang matapos ang pagdodoktor, ay nagtungo siya sa abroad para malimutan ang mga kakatuwang kwento hinggil sa pagamutang kanyang pinasukan. Ang hindi nila alam, nagpagbalik niya ng bansa ay aabutan pa rin niya ang nasabing wheelchair. May isa pang kakatuwang katangian ang nasabing wheelchair na talaga namang nakahihilakbot. Hindi ito tinatabla ng litrato. Makailang beses kinuna ng litrato ni Mang Ben, isang press photographer, ang nasabing wheelchair. Lula ng kung sino ang pasyente dito. Ngunit tila kung ito lamang ang kinukunan ay masisira ang film at kung may mabuo man ay distorted ang images. Kung may sakay naman ang wheelchair ay hindi rin ito lumalabas sa litrato at sa halip ay tila isang taong nakasquat lang ang makikita sa litrato. Kamakailan ang classmate kong si Minchi na naging caregiver sa Canada ay bumalik kasama ang kanyang asawang matanda. Howard is so sickly that he can't even move some parts of his body without the aid of someone, ayon kay Minchi. Ngunit tila lumakas ang Canadian nang sumakay sa nasabing silyang digulong at nang magpa-check up ay negative sa mga sakit at naging healthy bigla. Bagaman di pa rin makalakad ay tila nag-iba ang aura nito. Ilang linggo rin nanatili sa bansa ang mag-asawa. Ngunit paglaon ay nawala na ako ng balita tungkol kay Minchi at sa asawa niya. May nagsabing bumalik na raw sa Canada ang mag-asawa. May balita namang naghiwalay ang dalawa. Wala na rin akong kahit anong clue sa kung ano ang nangyari sa wheelchair. Nagkaroon ako ng nobyang psychiatrist na taga Mandaluyong. Ibinakita niya sa akin ang kanilang bagong pasyente. Isang babaeng tisay na tila laging hinahanap ang sarili, panay ang pagsasalita ng wikang Ingles at tila hindi marunong magtagalog. Namataan raw nila ito sa kahabaan ng Nueva de Febrero na naglalakad at nagsasalita mag-isa at tila balisang-balisa at takot na takot. Naawa ang mga residente dito dahil hindi naman nananakit, kaya dinala sa mental institution. Namukhaan ko ang babae at laking awa ko sa kanya nang mapagtanto ko na siya ang kaklase kong si Minchi na taga-Canada. Hanggang sa kaluskuluyan ay hindi pa rin siya makausap ng matino at patuloy na ginagamot. Nang minsan ako mag-intern, ay nabasa ko sa isang news item sa Canada tungkol sa isang aksidente kung saan ay isang kotseng may lulang isang lalaki ang nahulog sa bingin. Sumabog ang sasakyan at halos hindi na makilala ang biktima. Total wreck at sunog ang kotse nito. Ngunit nakapagtatakang hindi nasunog o nasira ang isang lumang wheelchair na lula nito na may